igsuon, nagapaminaw kamo karon sa programang The Sovereign Grace or nga dumala sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church dito sa Matina Aplaya, Davao City. Inyong makauban karon si Attorney Lemuel Atop, one of the members of the church in Davao City. And for the meantime, mga igsoon, ako ang magdala sa programa kay sa atong gikaingon nga si Pastor Atop, no, nagapahulay pa siyang tingog. So mag-adto kita una sa pag-ampo. Lord, once again nagaduol kami sa imong atubangan karong taknaa aron sa pagpasalamat, pagdaig, paghatag sa amo ang pagpasalamat sa imong atubangan. Salamat, Father, sa higayon sa makausama ka tuon mi sa mga pulong, and I pray, Lord, nga ikaw unta maghatag wisdom sa mua nga amuang masabtan ang imong mga pulong. Lord, akong ginaampo pod ang mga kaigsuonan nga naakaron sa balatian. Father, ikaw unta mag-extend sa imong grace o kaluoy kanila nga ikaw, Lord, ayo, Father, extend sa imo ang healing hand, Father. And Lord, we again entrust everything in your hands sa mong matag-adlaw nga pagkinabuhi. Palayo mi sa mga matang sa kadautan. Kaniya mo mga pag-ampo, Lord, pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, may igsuon, before ta mag-adto sa ato ang pagtuon, pagpadayon sa ato ang study regarding sa topic nga the callings of God. Akong again gina-announce, no, nga natay pagabuhaton nga Bible seminar karong June 20 dira sa Tamban, Governor Generoso. And then sa June 21, the next day natay Thanksgiving sa Pinasagan Church, kauban si Pastor June Rufon. And on June 28 sa Santa Maria, Davao Occidental, natay Thanksgiving. And on July 5, 2025 na ay Thanksgiving and Quarterly Fellowship sa Labon Mission. So awag na ko ang mga missions and cooperating churches na mag-contribute og 1,000. And then sa July 12 na Bible seminar sa atong mission sa Surigao. July 19 ang Thanksgiving sa Tagaytay Mission. And on July 25-26 kini ato ang workers training sa Buso Mission, Mati City. Og sa August 22 we'll be conducting our Bible seminar at Bohol. Ang venue to be announced pa siguro ni Pastor Atop. And on August 24 atong nato dira sa Lapu-Lapu City because of our mission Thanksgiving. Mga igsuon, bago kita magkuan adto akong ipadayon tong ginabuhat ni Pastor Atop nga before ta mag-adto sa ato ang pag-study sa particularly sa doktrina, no, maghatag ta og short meditation. Not only kita sa ato ang doktrina knowledgeable tabot as well as sa ato ang Christian living. Part man na, they go hand in hand. So maghatag ko a little bit of meditation, and right after padayon ta sa ato ang pagtuon sa topic na the callings of God, na ang malang pusong pagtawag sa Diyos. Only to emotions, pero apil po diri ang pagbantay sa itong nahuna. From what? From vanity and false ideas. No?
from what? Perhaps from stubbornness, ng pagka masupakon, and even pride sa garbo. Bantayan po nato ato ang mga desires, dili kini mukupot sa daotan, mukling sa evil. And very important, we must also guard our thoughts, nga dili kini mapuno sa mga kalibutanong butang. Why we must be diligent in guarding our heart? It is because out of the heart are the issues of life. Ang gikan sa kasing-kasing dira mugula, mugawas ang dagan sa kinabuhi, unsa man ang mga problema, mga issues. So if our heart is sanctified ng gibalaan na ni Kristo, our life will follow, a life that is of faith, na ay kalinaw, there is peace and there is holiness. But if our heart is corrupt, even our good actions, ato ang maayong mga buhat mahimong walay bili. So how do we guard it? Kung saan na to pagbantay sa tong kasing-kasing, ginabalik-balik sa mabasa to sa Bible, and even with our preachers, pastor, saan to pagbantay? Number 1, through prayers, sa pagampo, pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. How do we do it? We go to church, to our local church, maminaw. What else? How do we guard our heart? Through reading and meditation, pagbasa, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, and above all, pagsalig kang Kristo nga mao siya ang maglimpyo sa ato ang hugaw nga kasing-kasing, o ma-extend yung grace nga magbantay nini. So kung sa itong makita Andre maigsoon, we must always guard our heart because it holds the direction of our soul. So that is our meditation for today's for this time, from Proverbs 4 verse 25. Sige, mag-adto kita sa pagpadayon sa pagtuon sa ato ang gina-series nato about sa doctrines, na ata karon sa again atong topic is the callings of God, and nanatadri sa effectual call of God, or kaning ginatawag natog irresistible grace. So ang characteristics ato ning nahisgutan, again, number 1, the effectual call is of God and not of man, sa Ginoo ni og dili sa tao. Ikaduha, ang effectual call is powerful, it is unbeatable and irresistible, it cannot be resisted. And third characteristic of effectual calling is that the effectual call of God is special and personal. So, ang pagtawag sa Ginoo, ang malampusong pagtawag, dili kani general nga para sa tanan. It is again special and personal. What are the results of God's effectual calling? Sa mga epekto niini. Una, the effectual call creates in the sinner a genuine, na itinud-anay nga tinguha sa pagduol kang Hesukristo. Ato pong hisgutan nga prior or before sa kaning pagtawag, ang makasasala perminti nga iyahang isalikway, i-reject
ang gospel message. Mao day na matungkit ang maigsuon, no, even if we are very sincere, we are fervent in sharing the gospel, unya ang uban mo salikway lang, no, we must realize that perhaps it is not yet the time that there is the effectual calling of God. No, wala pa giabrihan sa Ginoo. Kay again, kaning effectual calling sa Ginoo is personal and special. No, basig sa time nga atos lang giwalihan, wala pa niabot, dili pa timetable aron ablihan ilahang hunahuna o kasing-kasing, no, aron makasabot sa mga spiritual nga mga butang. Now mag-adto kita sa second result of God's effectual calling, and that is the effectual call dramatically changes the state of the sinner. Pinagi sa maong malampusong pagtawag sa Dios, unsa man ang changes, no, sa kinabuhi sa usa ka makasasala, that is from death to life, from darkness to light. Mausab sa kalit ang kahimtang sa makasasala, gikan sa kamatayon hantud sa, no, kinabuhi, gikan sa kangit-ngit hantud sa kahayag. Unsa man ato ang makit-an diri, no, there is a change, a great change, not just an ordinary change, kanang temporary change. There is a permanent, a dramatical change sa kinabuhi sa usa ka makasasala if there is the working of the Holy Spirit ug naang malampuson nga pagtawag sa Dios. Atong mabasa kana sa John chapter 5 verse 24. Diri, very verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Dili na mahukman sa silot, kundi milabay na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. In this one verse, no, ang Ginoong Hesukristo, it gives kanang ato makit-an diri tulo ka unbreakable promises, no, ngadto sa ilahang maminaw ug mutuo, no, kani nga saad nga nagasalig sa gahom sa malampusong pagtawag sa Ginoo. Unsa man ang promises ang giingon diri, first, hath everlasting life. Si Christ diri, si Jesus Kristo, he does not say will have. Iyang giingon diri, he says hath everlasting life. Wala giingon diri nga magkabaton pa, no, in future tense, but kundili aduna nay kinabuhing walay katapusan. Ang ginatudlo nato diri nga madawat nato ang salvation, ang kinabuhing dayon, even if we are still alive. No, this means that the eternal life begins, no, at the moment of belief, no, not only after death. So dili kini future nga reward nga ato sa ang pagapaningkamutan samtang nata karon sa kalibutan, but it is a present reality ngadto sa mga magsalig sa Ginoo. No. He that hath the Son hath life. No, tumbasa ka na sa 1 John 5:12. Unsa pang ikaduha nga promise
Ingon diri, shall not come into condemnation. No? Tawag gihatag ginapakita diri freedom from judgment. No, so this is also a promise of assurance, absolute assurance. No, shall not, phrase nga shall not, dili na hukman. It is a divine guarantee, garantiya ni gikan sa Ginoo. The believer here is no longer under the wrath of God. No, di na siya ilalom sa kapungot sa Ginoo. No, there is no longer a danger of damnation. Wala na ika ng hulga sa nang masilutan pa siya. In Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ. So naghatag kini sa mga magtotoo o kalinaw. There is peace, there is confidence, pagsalig, and also rest, no, pagpahulay sa nahuman ng buhat ni Kristo. Ang samayang nabuhat, no, ang paglangsang dito sa cross, and for the redemption of the sinners. Ug ikatulo nga ginapakita diri sa ato ang text sa John 5:24, ingon diri, is passed from death unto life. Notice atong timan nato nga ang phrase nga is past, dili will pass, dili pod is trying to pass, but already passed, kundi nahitabo na. So kanig naga-describe, nagulagway sa there is irreversible change, kanang dili na mabalik nga kabaguhan sa kahimtang sa makasasala sa dihang tawagon siya sa Ginoo. Again, there is irreversible change in a sinner's state the moment God calls him. He gikan sa iyang ginharian, he has been transferred gikan sa pagka-spiritually dead, ng pagka patay spiritually, ngadto sa kinabuhi nga dayon, no? In a spiritual life, there's everlasting life, no? Spiritual nga kinabuhi. Mabasa ka na sa Ephesians 2:1, no? And you he hath quickened who were dead in trespasses and sins. No, iyan ang kamong gibuhi. No, bisan kaniadto patay pa kamo tungod sa inyong kalapasan ug mga sala. So this is actually the essence of salvation. No, umuingon tag save ang usa ka tawo, there is changes in his life. Dili lang igo makasabot sa doktrina. No, saved to siya kay tungod, no, kabalo siya sa doctrine of say tulip, no. One of the manifestations for us to see that a person is indeed saved is that there is a change or changes in his life. There is a change in his spiritual condition. So again, atong na hisgutan diri sa John chapter 5 verse 24, the believer has eternal life. No, karon na. And then he will never come into judgment. No, dili na siya hukman sa silot. And then lastly, the believer here has already passed from death to life. No, milabay na siya gikan sa kamatayon. No, when we speak of death in
In biblical terms, we are referring to death, to eternal damnation. No, kamatayon, nasa man ang eternal damnation, that is hell. So, a person, once saved, no, di na siya moadto dira sa kanang kamatayon, but he is transferred or passed to life. Ang life diri nagahisgot kini sa ato ang Ginoo. Another verse diri sa Galatians chapter 5 verse 13. For brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So, karon atong nakit-an how the effectual call raises the sinner from death to life. Verse that is in John chapter 5 verse 24. Karon we must also realize nga kaning new life is a life of liberty. No, atong dapat sabton nga kini nga kinabuhi, no, kinabuhi sa kagawas nun, no, dili sa pagkaulipon, no, life of liberty, not of bondage. No, bago pa naa kining malampusong pagtawag, no, before the effectual call of God, a man is a slave to sin. No, ulipon sa sala, he is bound by his flesh. No, iyang unod, iyang mga tinguha o iyang guilt, iyang pagkasala. In John chapter 8 verse 34, whosoever committeth sin is the servant of sin. But when God calls effectually na akining malampusong pagtawag, iyang giputol ang tanang gapos ug gitawag niya ngadto sa tinuod nga kagawasan. Mga igsuon, wala naman tay oras ato ning ipadayon sa sunod ning higayon. Napatay isa ka verse under sa effectual call dramatically changes the state of the sinners. No, atong isikutan kining 1 Peter chapter 2 verse 9. Again, kini inyong kauban si Attorney Lamuel Atop. Nag-ingon ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Daghang salamat.